Easy lang naman po ito. Driving during turbulence. Amen. So, sino po yung nakakaalam or familiar sa word na turbulence? Amen. Siguro yung mga nakasakay na ng airplane, no? Familiar na kayo sa word na turbulence. Amen. Yung turbulence, mga kapatid, ito yung para siya, kung sa lupa, mga kapatid, para siya yung mga lubak-lubak. May na dinadaanan, sa langit talaga. Nasa airplane, mga kapatid, di ba? Kapag sobrang lakas ng hangin, di ba? Mga ulap, ganyan. So, nagbabump. Parang bumpy road sa ere nga lang siya, mga kapatid. So, yun yung turbulence, mga kapatid. Praise God. So, minsan, kung dito kasi syempre, hindi naman pa lahat tayo naka-experience sa mga ng airplane, mga kapatid. So, kumbaga sa atin, mga kapatid, dito sa land, mga kapatid, kumbaga, bumpy road, kumbaga, malubak-lubak na daanan. Amen. So, comfortable po, mga kapatid, kapag once na dumaan tayo sa malubak na daan, comfortable sa mga driver, mga kapatid, sa mga nagmumotor. Di ba pag nalaman nyo na yung isang dadaanan nyo is malubak, gumagawa kayo ng parang para hindi kayo dun dumaan. Di ba parang, tayo dun dumaan sa lugar na yun kasi inaayos. Okay, sa Dasma. Sa Dasma talaga, no? Sa Dasma kasi palagi-lagi may inaayos ng mga, di ba, mga daanan. So, matik yun, parang naghahanap kayo ng ibang way para hindi kayo dun dumaan. Bakit, mga kapatid? Kasi nga, ang tawag nito, masakit sa pet, di ba? Tapos, hindi talaga comfortable. Lalo pag motor, di ba, mahirap na outbalance nga minsan. Pero nga minsan kahit na yung mga four wheels ng sasakyan, talagang nagre-reklamo yung mga sakay sa loob kapag once na bumpy yung road na dinadaanan natin. Amen. Praise God. Minsan na kapatid sa buhay natin, hindi lang minsan, madalas, talaga na sa buhay natin bilang Kristiyano, dumadaan tayo sa bumpy road. At hindi talaga siya komportable. Amen. Doon na nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, mga kapatid. At may mga pagre-reklamo, mga konting pagre-reklamo. Konti lang ba? Isa na kapatid, lalo na pag yung mga kasama natin, di ba, pag nabiyahe tayo ng malalayo, mga kapatid, pag may mga kasama kayong mainitin ang ulo, amen, huwag nyo idadaan sa mga malulubak na daan. Kasi, iinit din yung ulo nyo. Di ba, mga kapatid, amen, sa mga nagbabiyahe, siguro, alam nila yan. Siguro, yung mga madalas nagbabiyahe ng malalayo, siguro, mahaba na yung possession nila kasi nga, sanay na sila, no? Lalo na kapag kayong mahaba yung biyahe, talaga di maiiwasan na dadaan sa mga malulubak na daan. Pero kapag kayong mga, kasama na natin kapamilya natin na mareklamo, di ba parang gusto nyo na lang ibaba? Sa atin mga kapatid, sa atin bilang sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi talaga natin maiiwasan na dumaan sa mga ganong sitwasyon. Amen. Talagang dadaan tayo doon, mga kapatid. Hindi natin maiiwasan, mga kapatid, kasi yun yung tanging daan para makarating tayo sa isang destination. No choice tayo kundi dumaan doon. Amen. Di ba may mga ganong road, mga kapatid, na yun lang talaga yung tanging daan niya para makapunta ka doon sa specific na place na yun. Pero yung lugar naman na yun, napakaganda. Amen. Di ba, mga kapatid? Di ba lalo na pag may mga gala, talaga tayo. Di ba parang kahit gano'ng kalayo, kahit gano'ng kapangit ng daan, talagang gagawin talaga ng paraan. Talagang dadaanan talaga para lang mapuntahan nyo. Kasi talaga naman, pagdating natin doon, kaligayahan naman yung mga kapatid. So, ganun din sa ating mga kapatid sa buhay natin bilang Kristiyano, mga kapatid. Daraan tayo sa mga ganong kapagsubukan. Amen. Pero, dapat equip tayo. Amen. Para hindi tayo mawawala o malalayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Dapat maayos yung pananampalataya natin sa Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So, hindi ko i-discuss dito kung paano mananampalataya. Amen. So, siguro lahat naman tayo dito, nung bago tayo makakilala sa ating Panginoon, tinuruan tayo o nalaman na natin kung paano talaga mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. So, ngayon mga kapatid, i-discuss natin mga kapatid kung ano ba yung pananampalataya talaga, tamang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So, yung nabasa natin kanina, sa Hebrew, chapter 11, verse 1 to 3, sabi doon, sa verse 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Sabi, sa Noah Webster, mga kapatid, yung definition na faith is
firm belief in something for which there is no proof. Kumbaga wala siyang pruweba. Kumbaga, di ba dito sa mundo mga kapatid, kasabihan nila is, to see is to believe. Kailangan muna nilang makita bago sila manampalataya. Pero sa atin, mananampalataya muna tayo para makikita natin. Amen. Praise God. Ganun sa ating Panginoon. At yun ang totoong pananampalataya. Amen. Doon naman sa Warren Webster, mga kapatid, sabi dito, true Bible faith is confident obedience to God's Word in spite of circumstances and consequences. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, may kumpiyansa tayo sa salita ng Panginoon na sumusunod tayo sa salita ng Panginoon sa kabila ng mga circumstansya na hindi magaganda. Amen. Kumbaga, hindi lang tayo magbabasa sa kung ano yung nararamdaman natin or sa emotions natin, kundi susundin natin, mag-obey tayo sa salita ng ating Panginoon despite ng mga struggles or ng mga situation natin sa buhay. Pinakaharap natin ngayon. Amen. Praise God. Next mga kapatid, sabi dito, faith is a conviction of the reality of the truths and facts that God has revealed, based solely upon the testimony of God. Amen. So ito mga kapatid is conviction of the reality of the truths and facts that God has revealed. Amen mga kapatid. So ibig sabihin mga kapatid yung katotohanan na nireveal sa atin ng ating Panginoon. Amen. Doon tayo sasampalataya sa Kanya. Amen. Sabi nga mga kapatid, so balik tayo doon sa binasa natin mga kapatid. Sa Hebreo mga kapatid, but Hebreo gives not so much a definition of faith or kung ano yung definition, kung hindi niya dinedefine kung ano ba yung pananampalataya, kundi nagbibigay siya ng description kung paano kumilos ang pananampalataya. Amen. Praise God mga kapatid. So yung pag-aaralan natin ngayon mga kapatid. Praise God. Sabi dito, faith is the substance of support of things hoped for. Faith is the evidence of the things na hindi pa natin nakikita, mga kapatid. Amen. So, yung pananampalataya, mga kapatid, ito yung mga pinapanampalatayanan natin, mga kapatid. Kumbaga, hope, ano ba yun? Hope sa Tagalog. Ay, pag-asa. Kumbaga, umaasa na tayo na makakamta natin yung bagay, kahit na hindi pa natin talaga siya totally nakikita. Amen. Sabi nga sa Hebrew, chapter 11, verse 6, amen, sabi dito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen mga kapatid. Sabi dito mga kapatid na kung wala tayong pananampalataya, napaka-imposible natin na ma-please yung ating Panginoon. Ano ba yung ma-please mga kapatid? Mapaluburan yung ating Panginoon or mabigyan natin ng satisfaction ng ating Panginoon. Mapuri natin yung Panginoon. Napaka-imposible nun mga kapatid dahil mga taong sumasampalataya sa Kanya ay dapat sumampalataya na Siya ay Diyos, na Siya ang Diyos na nag-iisa na makapangyarihan sa lahat. Kasi totoo nga naman mga kapatid, kung wala tayong pananampalataya, hindi natin malalaman kung sino ang ating Panginoon. Amen. Kung hindi tayo sasampalataya sa ating Panginoon, hindi natin ikaw-confess sa sarili natin na Siya ang Diyos, hindi natin talaga siya mapapaluguran. Amen. Napaka-imposible nga naman nun mangyari mga kapatid na papaluguran mo yung Panginoon, pero hindi mo siya kilala. Kumbaga, hindi mo siya ina-acknowledge sa sarili mo na siya ang Panginoon. Amen. Praise God, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. Tawagan natin, Panginoon. Amen. Praise God. Dito tayo sa una, mga kapatid. Number 1, faith must be unashamedly vocalized. Amen. Sabi sa Romans chapter 10, verse 8 to 10. Romans chapter 8, verse 8 hanggang 10. Sabi po dito, Romans 8. ay, Romans chapter 10 po pala. Romans chapter 10, verse 8 to 10. Romans chapter 10. Verse 8 to 10. Sabi po dito sa Romans chapter 10 verse 8 to
verse 8. Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso, sa makatuwid bagay ang salita ng panampalataya na aming pinapangaral. 9. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. 10. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Praise God. Amen. Praise God mga kapatid. So una mga kapatid, para masurvive natin yung mga turbulence sa buhay natin, una dapat manampalataya tayo sa Panginoon nang hindi natin siya ikinanihiya. Amen. Praise God. Dapat hindi natin ikahiya kung ano yung pananampalataya na tinanggap natin na siya ang nag-iisang Diyos sa buhay natin at wala nang iba mga kapatid. Amen. Huwag tayo mag-compromise sa mga tao na sabihin, ay parehas lang naman tayo Christian. Amen mga kapatid, di ba? Madalas ganun mga kapatid sa mga school, sa work. So meaning, mga kapatid, palagi nila sinasabi, ay parehas lang tayo Kristiyano. Parehas lang yan, ang sinasama, parehas lang yan, isa lang yan. Amen mga kapatid. Pero hindi dapat tayo mag-compromise ng gano'n mga kapatid. Ipakita pa rin natin na kung ano yung totoong Diyos na sinasamba natin. Dapat mag-manifest siya sa buhay natin kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magsalita mga kapatid. Huwag tayong mahiya mga kapatid na hindi naman sa i-correct natin sila to. Kumbaga hindi natin hayaan na manatili sila sa mali nilang pag-iisip tungkol sa Panginoon nating sinasamba. Amen. Pero wag naman to the extent na kapatid na mapapahamak na yung kaluluwa na makikipagtalo na tayo mga kapatid. Kumbaga, i-correct lang natin sila mga kapatid. Papakita natin sa kanila na yung Diyos na sinasamba natin, yun ang totoong Diyos. Pero syempre mga kapatid, hindi lang dapat sa magaling lang tayo mag-depend sa doctrine natin, kundi dapat mga kapatid, makikita yun mismo sa buhay natin. Amen? Amen mga kapatid, kasi baka mamaya mga kapatid talagang totally nagde-depend tayo mga kapatid, pero discouraged na pala yung tao sa atin mga kapatid. So, hindi rin yung nakakalugod sa ating Panginoon at hindi rin tayo nagiging pagpapala. Amen. Sabi nga, win the souls but not the argument. So, yun yung pinaka-main goal natin mga kapatid, i-win natin yung souls pero hindi yung argument. Amen. Praise God mga kapatid. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God mga kapatid, huwag tayo maging self-righteous mga kapatid. At palagi natin silang ipanalangin. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa buhay nila at makita nila na yung Diyos na sinasamba natin ay totoong Diyos kasi nakikita kung paano tayo kumilos, paano tayo makisalamuha sa kanila. Praise God mga kapatid. Sa pangalawang mga kapatid, sa James chapter 2, verse 17 to 20, James chapter 2, verse 17 to 20. 17 to 20. Apo. Praise God. Sabi po dito sa James chapter 2, verse 17, gayon din naman ang panampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. 18, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay papakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. 19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Hanggang 20? Ayun po. 20. Verse 20, datapwat ibig mong bagang malalaman o taong walang kabuluhan na ang panampalataya na walang gawa ay baong. Amen. Praise God. Ngayon mga kapatid, sa pangalawang mga kapatid, faith must be accompanied by action. Amen. Yung pananampalataya natin mga kapatid, dapat meron siyang kaakibat na gawa. Hindi lang tayo puro pananampalataya lang mga kapatid, pero walang gawa. Amen mga kapatid. Dahil pag pananampalataya lang at walang gawa, ito ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga dito, faith and works have intimate connection. Kung may connection talaga yung
faith at yung works, mga kapatid. Kasi kapag, ano ba, pag faith lang, mga kapatid, useless yun sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Faith will be completed by action. So yung pananampalataya natin, mga kapatid, makukumpleto lang siya pagka once na meron tayong gawa or meron tayong action. Kasi nga, faith is an internal thing. Kumbaga lahat ng tao pwede magkaroon ng pananampalataya. Amen? Amen. Amen. Pero hindi lahat, mga kapatid, kayang ma-prove na meron silang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Dahil hindi lahat ng tao na may pananampalataya ay merong gawa. Amen, mga kapatid. Dahil katulad nga ng diablo, ng demonyo, mga kapatid, meron silang pananampalataya, nanginginig pa nga, mga kapatid. Pero, iba yung gawa nila. Amen? So, kung titignan natin, mga kapatid, kung sabihin natin na meron tayong pananampalataya, pero wala tayong gawa, yung diablo din, mga kapatid, may pananampalataya din sila. Pero, yung gawa nila ay iba, masama, mga kapatid. So, doon talaga nakikita, matitest yun kung paano tayo kumilos, kung paano tayo gumawa, mga kapatid. Amen. Praise God. Amen. Ako, mga kapatid, may pananampalataya tayo katulad sa diablo. Tapos yung gawa natin ay pang, pang masama din, mga kapatid. So, basta lang hindi okay yun sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya itest din natin, mga kapatid, na may faith nga tayo, may works nga tayo, pero yung works natin dapat according din sa faith natin, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi yung may work tayo pero masama din, mga kapatid. Hindi rin yung kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Dahil, mga kapatid, meron mga Kristiyano, mga kapatid, na hindi nila ina-exercise yung faith nila. Kapag ka ganun, mga kapatid, ibig sabihin, hindi pa talaga sila totally nadi-deliver sa eternal wickedness nila. Amen. Kasi nga, di ba, pag meron ka ng pananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin, sinuko mo na lahat sa ating Panginoon. At hinayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa ating mga kapatid. Pero dapat, maniniwala ka rin, mag-a-act ka din. Kung ano yung nais ng Panginoon, mga kapatid, na naniniwala ka nga na binago ka na ng Panginoon, pero na nananatili ka pa rin sa carnal na buhay mo, hindi pa rin yun nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Amen. So, dapat, mga kapatid, maging pantay siya, mga kapatid, na pag may faith ka sa Panginoon, dapat yung action mo ay nakabasa rin kung paano ka manampalataya sa Panginoon. Amen. Praise God. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Alam na lang sa mga kapatid. Amen. Sa Romans chapter 4, verse 19 to 21. Romans chapter 4, verse 19 to 21. Sabi po dito, sa Romans chapter 4, verse 19, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, na gayon siya ay may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, 19 o 20, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-aalinlangan sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na nilulahati ang Diyos. 21, at lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Amen. Praise God. Yung pangatlo, mga kapatid, faith must disregard the obstacles. Amen. Kaya yung pananampalataya natin, mga kapatid, dapat kahit na anong mga pagsubok or parang kahit na anong mga hardships na dumating sa buhay natin, mananampalataya pa rin tayo sa ating Panginoon. Mananatili tayong tapat sa ating Panginoon, patuloy tayong mananalig sa kanyang pangako, mga kapatid. Kahit na sa mata ng mga tao or kahit sa minsan sa limitado nating pag-iisip, parang talagang napaka-imposible na mangyari pa sa atin. Katulad nung kay Sarah, mga kapatid, di ba, may edad na siya, silang dalawa ni Abraham, mga kapatid, tapos, di ba, parang yung sa customs ng mga babae, kumbaga parang menopause na, gano'n, di ba, mga kapatid, kumbaga parang napaka-imposible na talaga siyang magkaanak, pero dahil sa pananampalataya, mga kapatid, nadedisregard yung mga gano'ng possibilities, mga kapatid, dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Amen, mga
kapatid, kahit na parang suntok sa buwan, di ba ganun yung mga term ng mga tao, di ba? Ay, suntok na yan sa buwan, parang napaka-imposible na yung mangyari, huwag mo nang pangarapin, parang ganun, di ba mga kapatid? Pero kung ilalapit natin sa Panginoon, kung papanampalatayanan natin sa Panginoon, at alam naman natin na, lalo na kapag ka ang Diyos na nangako sa iyo nun, na ibibigay niya sa iyo yon, papangyarihin niya sa iyo yon, sa pamilya mo, mga kapatid, talagang panampalatayanan mo. Dahil siguradong gagawin ng Panginoon yun, kahit na kahit sa sobrang napaka-imposible, kahit sa mata ng tao, sumpok sa buwan, or kahit na parang tingin ng tao, kahit pumuti yung ubak. Diba mga kapatid, may mga ganun silang term na sa pagputi ng uwak, kahit pumuti na yung uwak, mga kapatid, sabihin, posible mangyari talaga. Pero sa Panginoon, walang imposible, mga kapatid. Kaya kahit na yung situation natin na nakikita, mga kapatid, sa buhay natin na, halimbawa, may mga anak tayo na hindi pa rin mananampalataya, or asawa, magulang, mga kapatid, or yung mismong situation natin, mga kapatid, napakagulo, or napaka-imposibleng maging okay pa, pero kung inalapit natin sa Panginoon, para nampalatayanan natin yun, mga kapatid, walang imposible sa Kanya. Siguradong ibibigay sa atin ng ating Panginoon yun. Basta, manampalataya lang tayo sa Kanya, at kailangan, mga kapatid, yung tamang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid, may kasamang gawa. Amen. Praise God. Yung gawa na nakalulugod sa ating Panginoon. Amen. Number 4, mga kapatid, last, sa Mark chapter 11. Mark chapter 11, verse 23 to 24. Praise God. Sabi po dito sa Mark chapter 11 verse 23. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyari ang sinasabi niya, ay kakamtin niya yaon. 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Praise God. Amen. Praise God, mga kapatid. Faith will not operate effectively where there is the presence of doubt. Amen. Yung pananampalataya, mga kapatid, hindi talaga siya mag-ooperate, lalo na kapag meron tayong kahit konting doubt sa puso natin. Amen. Di ba pag nanalangin tayo, mga kapatid, sabi, ang kinina natin na ating natanggap na. Amen. Kumbaga pa pagpasalamat na natin na natanggap na talaga natin siya. Pero kung tayo'y nanalangin, tapos may konting doubt, alam naman natin na alam ng Panginoon yung puso natin, mga kapatid. Amen. Kaya alisin na natin lahat ng doubt na meron tayo sa puso natin. Alisin na natin yung takot, mga pangamba natin, mga kapatid. Dahil alam naman natin na walang imposible sa ating Diyos. Amen. Alisin na natin, ilagat na natin sa Panginoon yung buong-buo nating pagtitiwala. Amen. Hindi kailangan ng Diyos ng 99.9. Parang ka ng alcohol lang. Ay, Jameson. 99.9 na pananampalataya mo. Kailangan ng Panginoon is yung 100% na pananampalataya. Huwag tayo magtira ng kahit 0.1 sa sarili natin. Amen. Na baka kaya naman, kaya ko naman. Huwag tayo magaganon, mga kapatid. Amen. Ilagak natin lahat sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang pumilos, mga kapatid. Dahil marami kaparaanan ng Diyos na hindi natin naiisip. Na kailanman hindi natin, kailanman hindi natin maiisip or magagawa, mga kapatid. Hindi natin madidiscover. Or kahit kailan, kahit kanino pa tayo lumapit, mga kapatid, hindi nila tayo matutulungan. Dahil ang Panginoon lang ang may kakayanan nun, mga kapatid. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Sabi sa Hebrew chapter 4, verse 2. Verse 2. Sabi po dito, sapagkat tunay na tayo'y pinapangaralan ng mabubuting balita, gayon din naman nila, ngunit hindi nila pinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang karinig.
Amen. Praise God. So dito mga kapatid, yung apat kanina na discuss natin mga kapatid. Yung una, faith na hindi dapat tayo mahiya na ipakita sa mundo yung faith na meron tayo sa Panginoon. Pangalawa, dapat yung faith meron tayong action. Pangatlo, dapat dinidisregard natin lahat ng obstacles mga kapatid. Pangapat, alisin natin lahat ng doubt na meron tayo. Ngayon mga kapatid, lahat na yun meron na tayo. Pero, meron pang isang missing ingredient mga kapatid. Ano yun? Kundi yun ay ang salita ng ating Panginoon. Amen. Dapat yung pananampalataya natin, i-mix natin sa Word of God. Amen mga kapatid, yung pananampalataya natin na yung mga salita ng Panginoon na napapakinggan natin palagi mga kapatid, tatanggapin natin na may pananampalataya. Kahit na pagtuturo yun, pagtutubig yun, mga kapatid, lahat yun. Mga kapatid, tatanggapin natin, mga kapatid, gagamitin natin. Kukunin natin yun, mga kapatid, ng may pananampalataya sa ating Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Amen. Praise God, mga kapatid. Sa Hebrew chapter 4, verse 12, sabi po dito sa verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen mga kapatid. Kapag gagamitin natin yung salita ng Panginoon, alam naman natin na yung salita ng Panginoon ay totoong makapangyarihan mga kapatid. Talagang nakakapagpabago ng tao. Ngunit mga kapatid, mas magkakaroon lamang na power yung Word of God sa buhay natin kung sasamahan natin ng pananampalataya. Amen. Palagi natin sasamahan ng pananampalataya yung salita ng ating Panginoon. Dahil wala siyang power mga kapatid kung wala tayong pananampalataya doon sa salita ng ating Panginoon. Amen. Amen mga kapatid. Praise the Lord mga kapatid. So, sa last part mga kapatid, question lang naman to mga kapatid. Tanong ko lang sa inyo mga kapatid, patuloy pa rin ba kayong mananalangin kung yung mga panalangin nyo ay hindi pa rin tinutubo ng ating Panginoon? Praise God mga kapatid. Patuloy pa rin ba tayong mananampalataya sa Panginoon kung hindi natin nakamtan yung pinapanalangin natin na kagalingan? Amen. Praise God mga kapatid. Patuloy pa rin ba tayong mag-worship or maglilingkod sa Panginoon kahit na tayo ay nasasaktan, nahihirapan? Amen? Amen. Praise God mga kapatid. Praise God mga kapatid. So dapat mga kapatid, patuloy pa rin tayong manampalataya sa ating Panginoon sa kabila ng mga kapagsubukan, sa kabila ng unanswered prayer. Kumbaga, yung mga prayers natin na ilang years na natin pinapanalangin, patuloy pa rin tayong manampalataya sa Panginoon. Amen. Dahil sabi nga kanina nung first lecture mga kapatid, merong appointed time ang ating Panginoon. Amen. Sa bawat bagay may kapanahunan. Amen mga kapatid. Huwag lang tayong susuko, huwag lang tayong tatalikod mga kapatid, kasi hindi natin alam na baka nasa likod mo na pala, ibibigay na sana ng Panginoon, kaso tumakbo ka pa palayo. Amen. Kung baga tatapikin ka na sana ng Panginoon, ito na. Kaso tumakbo ka palayo, so hindi mo na natanggap mga kapatid. Amen. So manatili tayo sa kalooban ng Panginoon, manatili tayo sa presensya ng Panginoon mga kapatid. Huwag tayong ma-discourage sa mga bagay, sa mga nakikita natin mga kapatid, kasi alam natin na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na, kaya dapat mas lalo na tayo maging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon, sa pananampalataya na in-line sa kalooban ng Panginoon. Yung tamang pananampalataya, lagi tayong sinasabihan na dapat pag, diba ni Pastor, dapat pag mag-hit tayo, dapat yung tama na. Amen. Pag pumananampalataya tayo, dapat yung nasa tama na. Amen. Para hindi sayang yung years, yung effort natin, nagbihis tayo, nagpuyat tayo mga kapatid, para hindi sayang. Amen. Praise God.
Tayo mga kapatid, walang mga